ano daw yan, eh, tandem daw 'no, si Sarah tsaka si Amy 'no. So dahil sa pamumulitika 'no, talagang sisiraan na ng husto ang kanyang pamilya. Sabi ko nga mga kaibigan 'no, itong Tantoco family ay private individuals, private na mga citizens ito 'no. So isa lang po ang kahilingan ng Tantoco family, ang ipaubaya sa kanila ang kanilang privacy. Which is entitled po sila sa kanilang privacy dahil sila po ay mga private individuals 'no. So ulitin natin 'no, baka kanina kasi nawalan ng sounds. Manila, Philippines, the Tantoco family has maintained their dignity and silence, choosing to grieve privately rather than engage in speculations surrounding the death of beloved son Paulo Tantoco's untimely passing. Despite efforts to politicize the death of the 44-year-old Zion, they have declined to comment, remaining focused on honoring his memory. Their last public statement thoughtfully expressed gratitude for the overwhelming support they continue to receive while inviting people to honor Paulo's memory. So, mga kaibigan, no, private private individual po sila at deserve po nila na igalang ang kanilang privacy. Kaya nga po sila hindi pumasok sa politika dahil gusto nila ng privacy. So, dapat igalang na lang ang kanilang privacy. At, isa pa mga kaibigan, kung merong foul play or meron mang nangyari dito na, illegal 'no, halimbawa illegal na merong sinasabi nilang cocaine, mga guys makikita kaagad yan at malalaman yan sa investigation. Pero bakit, sa investigation ay wala naman, 'di ba? Wala namang gano'n, mga kaibigan 'no? Talagang fake news peddlers lang talaga itong mga DDS 'no? Grabe. Ah, tingnan natin, na-vlog ko na ito, eh, yung pinakita ko yung police report 'no, police report ng ano, ng US tungkol dito sa pagkamatay 'no, ni Tantoco. Mga kaibigan, puro ano, eh, puro speculation ang mga nandito 'no, puro mga, speculation lang. Pero kung titingnan mo yung sa police report ay wala pong nakalagay na gano'n 'no, okey. Yan ang puro mga ano, ah, puro mga paninira, ayan, oh. Pero kapag tiningnan mo yung police report, mga kaibigan, ay walang sinasabi na ito ay namatay sa cocaine. Ang sinasabi po ay hindi pa alam 'no, unknown pa, hindi pa alam, under investigation. Oh, pero yung mga DDS ay meron na silang ano sa sabi ko nga guys, eh, yung mga DDS 'no, talagang mga bugok, mga bugok sila 'no, mga kaibigan. Yung bang kapag may mga nangyari na ano, meron na kaagad silang ano, meron na kaagad silang conclusion, meron na kaagad silang ano, kung ano yung nangyari. Pero mga kaibigan, yung doon mismo sa US ay wala pa, pero sila meron na silang conclusion 'no, ganyan po ang mga DDS, mga bugok talaga sila 'no, at gumagawa ng mga gawa-gawang kuwento, 'di ba? Grabe. Yung sinasabi nila na nakita daw sa findings 'no na, merong cocaine, pero 'pag tiningnan mo yung sa police report
Ang sinasabi po ay wala pa 'no, unknown pa, under investigation pa. Grabe talaga 'no, grabe talaga mga kaibigan 'no, itong mga ano, grabe, grabe talaga itong mga DDS. Mm, wala na tayong ma-expect sa kanila, gano'n talaga sila, eh. Pagkatapos ginamit pa 'no ng fake news peddler na si Duterte. Kita niyo mga kaibigan, March 11 nandito na si F. Elisa, pero pinapalabas ng mga DDS na wala daw dito. Ah, after after March 10 siya dumating, March 11 nasa event siya ng Girl Scout of the Philippines. Pagkatapos no'n nagsunod-sunod na yung ganiyang, pinupuntahan na events. Iisa ang sinasabi ng mga DDS, "Kesyo ano daw yun, edited daw yun, kesyo wala naman daw gano'ng events." Hello, ang daming mga nakakasamang tao. Bakit hindi niyo tanungin yung mga tao na nakakasama kung totoo ba talaga na may event na gano'n? Tapos meron pa nga yung, sa Pasig Bigyang Buhay Muli 'no, doon sa Pasig, yung kay Abel Bacudio, nandun din si F. Elisa, nandun si Abel, oh. Nung nakita na naman ng mga DDS, kesyo wala naman daw gano'ng event, kesyo ano lang daw yun, gawa-gawa lang daw. Tignan mo yung pagkatanga at pagkabobo ng mga DDS. Grabe mga kaibigan yung kanilang pagkatanga at pagkabobo. Grabe hindi hindi talaga ano, hindi talaga, kumbaga walang makakapantay 'no, sa kabobohan 'tong mga DDS na 'to, mga kaibigan 'no, grabe. So, mga kaibigan 'no, ah, gusto talaga nila ng Tocco family na ano na lang, yung privacy nila 'no, 'yan, yung kanilang privacy. Yun lang po yun mga kaibigan 'no. Ah, ah, okey. Tingnan natin 'to, oo. So, gusto ng pamilya ay ano lang 'no, gusto ng pamilya na, ah, tahimik lang. Ayaw na nilang mapag-usapan pa. So, hindi natin alam kung bakit, hindi natin alam kung talagang namatay siya sa pagka-overdose, mga kaibigan. Hindi natin alam 'no, kung totoo ba yun 'no, o kung sakaling overdose siya, mga kaibigan, paano? Anong anong ginawa niya, mga kaibigan? Nagdala ba siya dun at doon siya nag-ano, pagkatapos yun na-overdose siya? Hindi natin alam 'no, mga kaibigan. Pero isa lang po ang alam natin, ayaw ng pamilya na pag-usapan 'no. So, bigay na lang natin sa kanyang pamilya ang privacy dahil private citizen po sila 'no. Ano ito, tingnan natin 'to. Kailangan pa ba nating paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa visita sa matapos akusahan noon ni Yusek Claire Castro si Bibi Sara ng fake news? Sa wakas, lumabas na ang opisyal na ulat ng Los Angeles County Coroner. Cocaine overdose nga ang kinamatay ni Paulo Tantoco na isa sa mga entourage ni Lisa Marcos. Galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang
Unang-una po, kailangan pa ba nating paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya? Yan. Kasi mga kaibigan 'no, 'pag tiningnan mo naman sa police report, ang sinasabi ay pending pa ang reason 'no, sa police report, pending pa ang reason. Pero may mga naglalabas na ng kung ano-ano, ng mga speculations 'no, tungkol dito sa pagkamatay ni Tantoco.